Pangalawa, replace the fear of man with the fear of God. Palitan mo yung takot mo sa tao ng pagkatakot mo sa Diyos. Ang reason kaya mas takot tayo sa tao ay maaaring wala tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Sabi sa Mateo 10:28, at huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siya makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Kaibigan, anong pinakamalalang pwedeng gawin ng tao sa iyo? Ang pinakamalalang pwedeng gawin ng tao sa iyo ay saktan ka o patayin ang pisikal mong katawan. Siraan ang reputasyon mo o tanggalin ka sa trabaho. Pero hanggang doon lang yon. Limitado ang kapangyarihan nila. Pwede kang i-torture at pugutan ng ulo, pero meron silang hindi pwedeng gawin sa'yo. Ang itapon ang kaluluwa mo sa impyerno. At pag naalala ko yung kwento ni Stephen na pinagbabato ng mga umuusig sa kanya sa Acts chapter 7, grabe yung tension at sakit sa eksenang yon. Isipin mo, nakatayo siya sa harap ng mga religious leaders na nangangalit ang mga ngipin sa sobrang galit. Kasi galit na galit sila sa message ng kaligtasan na dala ni Stephen. Sa sobrang puot nila, tinakpan nila yung kanilang mga tainga. Sumigaw na napakalakas at sabay-sabay siyang dinaluhong. Kinaladkad nila si Stephen palabas ng lungsod na parang isang kriminal. At doon, walang awang pinagbabato. Hindi ito mga maliliit na bato, kaibigan. Ito ay mabibigat na bato na nakakabali ng buto, nakakabasag ng bungo at dumudurog sa laman. Bawat bagsak ng bato sa katawan niya ay may dalang matinding pisikal na sakit, pasa at pag-agos ng dugo. Nakapaligid sa kanya ang mga taong puno ng galit, nagsisigawan at gustong-gustong burahin siya sa mundo. Napakatindi ng pressure. The physical pain was agonizing at yung terror ng kamatayan ay nasa harapan na niya. Pero ano naging reaksyon ni Stephen habang siya ay binabato at unti-unting namamatay? Hindi siya nagmura, hindi siya nagpanik o sumigaw ng paghihigante. Hindi rin siya nagmakaawang itigil nila yung pababato para lang iligtas yung sarili niya. Hindi. Sa gitna ng walang awang pag-ulan ng mga bato at sa bingit ng kamatayan, tumingala siya sa langit. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at ang Panginoong Hesus na nakatayo sa kanan ng Ama. Hinihintay siyang umuwi. Sabi sa Acts 7:59-60, at habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito'y siya'y namatay. Narealize ko na kaya ng mga taong patayin siya. Kaya nilang wasakin ang pisikal niyang katawan. Pero hindi nila kayang tanggalin ang kapayapaan na nasa puso ni Stephen. Bakit? Kasi alam niya makakasama niya ang Panginoong Hesus sa susunod na buhay. Sabi niya, tanggapin mo po yung aking espiritu. Kaibigan, alam niya na hawak ng Diyos ang kaluluwa niya. Yun din ang dahilan kung bakit nagawa niyang magpatawad. Habang nalalagutan siya ng hininga, lumuhod pa siya at sumigaw, Panginoon, wag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Grabe no, mamamatay na lang siya, ay kapakanan pa ng mga pumapatay sa kanya ang hinahangad niya. Yun ang dahilan, kaibigan, bakit ang isang tao ay hindi dapat matakot sa kapwa-tao? Kasi alam mo na mapapahamak sila. Naiintindihan ni Stephen na ang mga taong bumabato sa kanya ay talagang nasa panganib. Grabe, kung meron bang mamamatay, nako, ang mamamatay sa dagat-dagatang apoy ay sila, hindi siya. Maaaring mamatay siya physically pero spiritually nasa Panginoong Hesus na siya. Pero sila, kawawa naman. At umiiral sa kanya yung pagmamahal doon sa mga taong bumabato sa kanya at pumapatay sa kanya. Grabe no? Siya na ang pinapatay pero nasa isip niya, sila ang nasa panganib at hindi ako. Wala silang takot sa Diyos na kayang dalin ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Na-realize ko na ang nararamdaman ni Stephen sa mga pumapatay sa kanya, hindi takot kundi matinding awa. Kaya nga, to replace the fear of man with the fear of God is to undergo a radical shift in our ultimate allegiance and reverence. Hindi ito takot sa Diyos na parurusahan ka, kundi isang malalim, banal na pagkamangha sa isang
pinakamataas na authority. Yun ang fear of God. At dahil alam mo na siya ang pinakamataas na authority, ay ilalagay mo din yung pinakamataas na paggalang mo, pinakamataas na pagsunod, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagmamahal. Na di baling kamuhian ka ng minamahal mo dahil sa pagsunod mo sa Diyos kasi mas mahal mo ang Diyos. Nakakalungkot kasi maaaring minsan sasabihin sa atin ng ating asawa na dayain natin itong dokumento na ito para mas lumaki yung savings natin. Pero kahit alam mong hindi ito kalooban ng Diyos, ay susundin mo kasi mas mahal mo ang iyong asawa kaysa sa Diyos. At takot ka mag-away kayo. Maaring uutusan tayo ng ating magulang na gawin mo ito, magsinungaling ka para maprotektahan ang pangalan ng pamilya natin sa mga kamag-anak natin. Pero kahit alam mong hindi ito nakaka-please sa Diyos, ay gagawin mo kasi takot kang matawag na walang utang na loob o sawail na anak. Nalala ko may isang anak, sabi ng magulang niya na gumawa siya ng payment request sa isang service na hindi naman nila ginawa. Pero by God's grace ay tumanggi ang anak na ito at mas pinili niyang sundin ang Diyos kaysa matakot sa sabihin ng kanyang magulang. Maaaring sinasabi ng boss mo na palitan mo yung mga numbers sa report para gumanda ang tingin sa atin ng kliyente. Kaya lang, kahit alam mo kasalanan sa Diyos ang pandaraya, susundin mo kasi mas takot ka sa boss mo kaysa sa mabigyan mo ng glory ang Diyos sa iyong opisina. Kaibigan, lahat ng ito ay mga sitwasyon kung saan tinatalo tayo ng fear of man. We compromise our obedience because we fear people more than we revere God. Tingnan mo, pag mas takot tayo sa tao, sabi ni Charles Spurgeon, it is not hellfire we are to fear, but God. To fear man is to pay a dishonorable homage to a dying worm and to insult the living God. Kaibigan, kapag mas natatakot tayo sa tao, ay iniinsulto natin ang Diyos. Binibigyan natin ang tao ng kapangyarihan na wala naman siya. Parang sabi ni Spurgeon, worm. So ang tanong, paano natin mapapatagumpayan ang takot sa tao? Alam mo sa science may principle na hindi pwedeng okupahin ng dalawang bagay ang isang espasyo ng sabay. Kung may baso ka na puno ng hangin at gusto mong tanggalin ang hangin, di mo kailangan ng vacuum. Kailangan mo lang punuin ng tubig ang baso. The water expels the air. Tama ba? Ganyan din sa puso natin. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na try hard to be brave. Sabi niya, palitan mo yung takot. Andiyan na yung takot, pero palabasin mo yan. Palitan mo. Kapag pinuno mo ang isip mo, ang puso mo, ng pagkamangha sa kadakilaan at pagmamahal ng Diyos na nagliligtas sa iyo araw-araw, ay kusa, automatic na lalabas ang takot mo sa tao. The fear of God expels the fear of man. Sabi nga ni Oswald Chambers, the remarkable thing about God is that when you fear God, you fear nothing else. Whereas if you do not fear God, you fear everything else. Sabi ni Oswald, if you do not fear God, you fear everything else. Kapag wala kang takot sa Diyos, matatakot ka sa lahat ng bagay. Bakit? Kasi kapag hindi ang Diyos ang pinakamataas na authority at anchor ng buhay mo, magiging alipin ka ng opinion ng mundo. Sa kanya ka susunod. Hahanapin mo yung security. Hahanapin mo yung value at identity mo sa mga temporary na bagay, sa pera, sa posisyon, o sa kung anong sasabihin ng ibang tao. At dahil dyan, palagi ka na lang tuloy nag-aalala. Takot ka mabash, takot ka mapag-iwanan, takot ka ma-reject ng barkada, takot ka ma-disappoint ang boss mo. Grabe, nakakapagod yun, kaibigan. Para ka namumuhay na sinusubukan mo i-please ang milyon-milyon na tao sa paligid mo. Imagine mo yung isang teenager na inalok ng mga kaklase na sumubok ng masamang bisyo. At dahil wala siyang takot sa Diyos, mas natatakot siya sa sasabihin ng mga kaklase niya. Iisipin niya, kapag tumanggi ako, tatawagin nila akong KJ. Ibubuli nila ako at hindi na nila ako isasama sa grupo. So dahil takot siya sa rejection, magko-compromise siya. He fears everything else except God. Pero tingnan mo, yung pangalawang bahagi, sabi niya, when you fear God, you fear nothing else. Kapag natatakot ka sa Diyos, wala ka ng ibang katatakutan. Pero hindi ito yung takot na parang natatakot ka sa isang monster, ha? Kundi ito yung banal na pagkamangha mo sa kabanalan, kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. At dahil dito, ilalagay mo ang Diyos sa pinakamataas na trono ng puso mo, na siya lang ang tanging audience na gusto mong i-please. Ang ibig sabihin, biglang liliit ang lahat ng tao at problema sa paligid mo kung alam mong ang creator ng universe ay kasama mo at secured na ang kaluluwa mo dahil sa grace
ng Panginoong Yesus. Mawawalan ng kapit sa iyo ang takot sa mundo. Balikan natin yung halimbawa kanina tungkol sa isang empleyado na inutusan ng boss niyang mandaya sa report. Kung itong empleyadong ito ay may matinding takot at pagkamangha sa Diyos, alam niya na ang Diyos ang kanyang ultimate provider, hindi yung kumpanya. Kaya magkakaroon siya ng tapang na humarap sa boss niya at sabihin, "Sir, pasensya na po pero hindi ko po pwedeng gawin yan dahil labag ito sa konsensya ko at sa pananampalataya ko sa Diyos." Tatanggalin ba siya sa trabaho? Maaari. Sisiraan ba siya ng boss niya? Posible. Pero kapatid, wala na siyang pakialam o takot doon. Dahil kapag takot ka sa Diyos at nangingibabaw ang kanyang presensya sa isip mo, alam mo nakangiti siya sa iyo. At kung ang Diyos na may hawak ng iyong kinabukasan at kaluluwa ay nagagalak sa iyo, hindi na mahalaga kung magalit man yung buong mundo. Napakaganda ng sinabi ni A.W. Tozer, "If we fear man, it is because we don't fear God enough." The person who fears God has nothing to hide, nothing to prove, and nothing to lose. Their identity and security are so rooted in the grace of the cross that the threats of the world sound like the rattling of change by a defeated enemy. Amen ba? Kapatid, defeated enemy daw ang kalaban. Kaya kapag takot tayo sa tao, ay masyado natin silang ini-elevate na parang mas mataas pa sila sa Diyos. Kaya sabi ni John Calvin, we must learn to measure the power of our enemies by the power of our God. What is the wrath of a man whose breath is in his nostrils compared to the eternal, unchangeable, sovereign decree of the Almighty who justified us by the blood of His Son? Bakit ba tayo nagpapadala sa pressure ng ibang tao? Bakit tayo nagkakasala sa pamamagitan ng pagko-compromise? Dahil nakakalimutan natin kung sino ang Diyos na kasama natin. Sabi nga ni John Knox, a man with God is always in the majority. Kapag kasama mo ang Diyos, kahit ikaw lang mag-isa, ang tumayo para sa tama, ikaw pa rin ang majority. Grabe, no? Kaya kaibigan, replace the fear of man with the fear of God.